kababayan, eto, pag-usapan na po agad natin, etong nakita nating balita kanina na kung saan mga kababayan, eto daw driver ng SUV na gumamit ng peking protocol plate number 7, which is plaka ng mga senador mga kababayan, ay kilala na ayon daw po sa LTO. So ngayon, pakinggan muna natin na itong balitang ito bago natin panoorin etong press con nitong si Senator Raffy Tulfo mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto i-play na po natin. JP, sino yung driver na yan ng SUV na gumamit ng peking protocol plate number 7 at ano ang parusang ipapataw sa kanya? Ella, magandang tanghali. Siya ay, yung driver na ito ay matagal ng company driver ng Orient Pacific Corporation. At tandaan nyo mga kababayan yung yung Orient Pacific Corporation mga kababayan. Mamaya aalamin natin kung sino yung mga matataas na opisyales niyang kumpanyang yan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang pangalan ng driver ay Angelito Edpan. Ngayong umaga nga, humarap na sa Land Transportation Office o LTO itong hinahanap na driver ng puting Cadillac Escalade na gumamit ng peking protocol plate number 7 at illegal na dumaan sa EDSA busway. Sa press conference kanina sa LTO, sinabi ng driver na kaya siya humarap ay hindi pala bus lane, busway pala. Pagpatuloy pa natin. Para linisin yung kanyang pangalan at harapin yung kanyang naging violation. Yung kanyang kumpanya, sinabing iniimbestigahan pa nila kung bakit merong nakakabit na number 7 plate doon sa kanilang sasakyan. Doon sa video, 2 lang ang nakita. Pero ayon sa driver, 4 silang nasa loob ng sasakyan noong dumaan sa busway. Kasama niya yung isa pang driver at 2 guests sa likod ng mga investor umano ng kumpanya. Kaya umano niya naisip na dumaan sa EDSA busway dahil araw yon ng linggo at inakalang hindi siya mahuhuli. Sinabi rin niya na nagmamadali siyang ihatid yung mga sakay niya dahil sumama ang kanyang tiyan. Nilinaw naman ng driver na hindi niya intensyon. Hindi kasi rason yun mga kababayan Tsaka nasa sa lisensya yan pagka nakuha ka ng license. Hindi katuwiran mga kababayan na sumakit yung tiyan, hindi maganda yung lagay ng tiyan para gumawa ka ng mali. Kasi tingnan nyo mga kababayan, ang isa pang nakitang mali dito yung paggamit ng plaka na number 7 na hindi naman basta-basta ini-issue kung kani-kanino lang. At tanging mga senador lamang mga kababayan yung binibigyan po ng plakang yan. So ngayon, na nakakapagtaka kasi dito, paano nagamit nitong may-ari nitong Cadillac na SUV, Cadillac Escalade na SUV, etong plaka na number 7 kung wala itong konektado na senador mga kababayan or kung wala itong kamag-anak or anak or kapatid or pinsan na senador or kung hindi senador yung nakasakay dyan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nasagasaan ang enforcer ng SAIC. Automatic daw umano ang kanyang sasakyan na dala kaya kusa itong umabante. Sa lumabas na video, maririnig ang SAIC enforcer na tinatanong kung bakit inaabante ng driver ang sasakyan gayong pinapara ito para nga hulihin. Kanina, tinikitan na ang driver sa LTO dahil sa naging mga paglabag at umabot sa 9,000 pesos ang kabuuang multa na ipinataw sa kanya. Kasama doon sa violation, yung illegal na pagdaan sa busway o yung disregarding traffic sign. Yung reckless driving dahil umatras ito para tumakas. Yung paggamit ng peking plaka at yung hindi paglalagay ng opisyal na plaka mula sa LTO. Samantalang pagka motorista ka mga kababayan, halimbawa may checkpoint, tumakbo ka, hinabol ka, tapos nakita na may mga violation yung sasakyan mo. And then mga kababayan, gumamit ka ng katulad nitong plaka, katakot-takot, na penalty yung matatamasa mo. Pero pagka ganito kasi mga kababayan, kita nyo, 9,000 lang yung ipinataw na babayaran niya. Ano po, pero kapag ka motorista yan mga kababayan, asahan nyo na, baka nasa 20 milyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon sa LTO, magiging patas sila sa ginagawang investigasyon. Sa ngayon, yun nga, tsaka impound pa. Di ba, pagka motorista yan mga kababayan, ano po, baka nasa mataas pa yung babayaran tapos naka-impound pa yung sasakyan mo kung ikaw yung tumakbo. Kasi kung titingnan natin doon sa video, nag-dirty finger pa nga mga kababayan yung driver ng Escalade. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
maglalabas pa ang LTO ng show cause order sa registered owner ng SUV. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. So ngayon mga kababayan, since sumuko na yung driver at inako yung responsibilidad, ng kanyang pagkakamali, ngayon kilalanin naman natin mga kababayan kasi nakakita ako ng yan. Nakakita ako ng post, wait lang, liitan ko lang. Yan. Nakakita ko ng post mga kababayan kanina. Sabi dito, eto daw si Angelito Edpan, ang driver ng Cadillac Escalade with plate number 7 na pumasok ng EDSA bus lane at mabilis na tumakas. Ang nasabing SUV ay nakapangalan sa Orient Pacific Corporation, isang kumpanya na pagmamay-ari di umano ng mga gatsilyan. Ngayon mga kababayan, sabi pa dito, connect the dots. Basahin natin yung yung nilalaman nitong article na ito. Yan. Kung makikita nyo ang sabi dito, ito daw, plate number 7, owner is Orient Pacific Corporation and the big people behind it is, ito daw, just did a quick search on it and kaya ba naka number 7 plate at malakas ang loob dahil sino mga kababayan? Yung mga pangalan na lumalabas dito. Ayon po dito kay management and directors, board members, etong si D. Hua Gatchalian. Ngayon mga kababayan, etong Kenneth T. Gatchalian, eto ata yung hinihinala di umano na sakay nung Cadillac. Na nahuli dyan sa may busway na kung saan, di ba mga kababayan, tumakas pa nga yung driver, dala yung sasakyan. So ngayon kung titingnan natin, ang tinutukoy kasi kahit kahapon pa naman pinag-uusapan ito at mainit ng usapin na di umano yung tinutukoy na senador na konektado dyan po sa Cadillac Escalade ay si Senator Wing Gatchalian. So ngayon mga kababayan, panoorin natin itong press con ni Senator Rapi Tulfo kasi hindi niya mabanggit-banggit at hindi niya masabi yung pangalan ng senador. Basta ang sinasabi niya lang dito, kamag-anak daw, mga kababayan, nung isang senador at hindi daw alam nung senador na yon kung bakit nagamit yung plaka, mga kababayan, na para lamang talaga sa senador. So ngayon pakinggan po natin etong press ko ni Rapi Tulfo. Ikinikredit po natin to sa Senate of the Philippines, kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Good afternoon. Ayan. Siguro alam niyo na kung sino, kaya lang ayaw na magsalita. Alam na. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ano nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Di ba? Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa aking Intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA Terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exits EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Sabi ng pangalan. Trinoma. Isang Soler naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon at
syempre, pag natuko yun, kakausapin natin yung security, most probably baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. Hindi ba ito si Sir Kenneth ano? Ano ba yung nakita ko kanina? Wait lang ah. Ito kasi yung lumalabas kanina dun sa ano dun sa nabasa natin. Yan. Eto mga kababayan, siya yung lumalabas kanina dun sa nabasa natin. Etong si Sir Kenneth T. Gatchalian. So siya yung hinihinala mga kababayan. Di umano, nasakay or VIP nung Escalade, nung Cadillac Escalade mga kababayan, na nahuli dyan sa may busway. Ano po sa may EDSA na daplis na makasagasa ng isang traffic enforcer. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Di umano. Ngayon pagpatuloy pa natin. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Di ba? Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung pritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? Pagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap na sa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok doon sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusigit mag-imbestiga, hindi, pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan eh. Eto mga kababayan eto opinion ko lang naman, hindi lang naman kasi yung MMDA yung may kasalanan dyan. Ang isa sa may kasalanan din dyan mga kababayan, yung kamag-anak ng senador. Ano po at yung senador na di umano mga kababayan na dapat sa kanya lang yung plakang yon pero nakukuha ng kamag-anak niya at nagagamit. Alam nyo ba, ito yung totoo dyan kung titingnan natin. Minsan, mas malalakas pa ang loob ng mga tao na may kamag-anak na mga nasa sa gobyerno, yung mga tao na may kamag-anak na nasa matataas na posisyon mga kababayan like mga mayor, congressman, minsan yun pa yung mga matataas. Kaya nga kung titingnan ninyo, kung etong sakay ng Cadillac Escalade na ito, hindi pala senador at kamag-anak lang ng senador, ito yung isang patunay at halimbawa na mas malakas pa ang loob na maging violator yung mga kamag-anak na related dun sa isang politiko mga kababayan kaysa dun sa politiko. Kaya nga kung titingnan natin, hindi lang MMDA yung may kasalanan dyan Ang isa sa may kasalanan din dyan, yung mismong kamag-anak ng senador at yung senador dapat mag-public apology din. Kasi nga, nagagamit nung kanyang kamag-anak yung plaka na para lang naman sana sa kanya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Saka kahit habulin yan, kung intentionally na managasa mga kababayan, sasagasaan niyan yung hahabol sa kanya. Tandaan po natin yan, kahit habulin niya ng mga haggard, yung mga motor na panghabol ng mga tumatakbo, tumatakas, basta intentionally na managasa yung hinahabol at manabit, walang magagawa yung hahabol dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang dapat dyan mga kababayan, kung titingnan natin, dapat nabibriefing nung senador yung mga kamag-anak niya na hindi pwedeng gumamit ng plaka na para lamang doon sa senador.
at hindi pwedeng maging violator sila kasi nga unang-una, ang mga senador na rerespeto ng sambayan ng Pilipino. Dapat sila yung nagpapakita or yung mga kamag-anak nila ang nagpapakita ng isang magandang gawain lalo na pagdating sa public. Pero baligtad yung nangyayari kasi nga yung mga kamag-anak ng mga politiko minsan ang nagiging violator pa na saglip na nagpapakita ng magandang pagpapatupad mga kababayan at pagsunod sa batas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Kasi kawawa naman yung MMDA. Sila na naman yung masisisi dyan mga kababayan. Sila na naman yung parang lalabas na may kasalanan pa. Hindi sa pinagtatanggol natin ng MMDA ha. Kasi parang ang dating kasi sa sinasabi dito ni Senator Raffy na parang kasalanan ng MMDA. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, hindi pwedeng lahat ng sisi doon sa MMDA. Dapat palabasin din yung VIP na sakay nung Cadillac Escalade, mag-public apology siya at tanggapin niya yung kritisismo ng publiko. Kasi hindi porkit malaki, ika nga mga kababayan, hindi porkit big fish, makakalampas ka na dito. Paano naman yung normal na mamamayan na minsan hinuhuli at tinatambakan ng violation mga kababayan? Paano yung mga normal na mamamayan na halos mangiyak-ngiyak na at nagmamakaawa doon sa mga traffic enforcer na hinuhuli at nagbabayad ng malaking penalties? Ano po, kasi kung sa normal na tao nangyari yan, asahan nyo na mga kababayan, yung taong yun mapapangalanan, maihaharap sa publiko at talagang tatanggap ng kritisismo galing sa ibang tao. Pero pagka mayaman at kamag-anak di umano ng isang senador, kailangan nakatago yung pangalan. Dapat pangalanan, ipakita sa publiko kung sino yung taong yon. Ano po, kasi nga unang-una, kamag-anak sila ng senador. At dapat malaman ng taong bayan yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinay-escort illegally, that's illegal I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators, hindi pag-escort ng mga VIPs, hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. Sir, nagpala kayo ng resolution regarding this? I will draft a resolution in aid of legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want Senate investigations, bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. May mali ba sa pag-release pa, sir, ng mga protocol? At saka ang pagkakaalam ko, hindi naman kasi mga kababayan MMDA yun ang huli dyan eh. Ang pagkakaalam ko, parang sa ICATA, yung nanghuli dun sa may Cadillac Escalade mga kababayan. Ngayon, ang problema kasi dito, tingnan nyo yung paliwanag dito ni Senator Raffy, parang ang dating kasi ang may kasalanan dito at ang sinisisi niya yung MMDA. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Plates. Is there any, kasi sir kayo, senador kayo eh. Wala akong protocol plate. Yun sir, so may need pa ba na bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang naabuso lang sir. Though hindi naman senator this. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them. Para makaiwas sa traffic, dapat hindi ganon. For security reason din ba, sir, ba't hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? Tama din naman. That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate. Hindi, kaya bangan yun. I don't know. Sa iba siguro, maaari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak ng isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness sa senador, baka hindi niya alam. Nako. Sino po ba yung senador, sir? Dali. Nakausap niyo na sila yung senador. Sir, nakausap niyo yung senador. Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, yung biro-biroan,
nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Di ba mga kababayan? Ang sakay, sir, ng Escalade. Kamag-anak. Ng senador, sir. Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. Tingnan nyo lang picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Ha? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na match yun. Dun sa, Ano po? tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senator. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? Grabe, no? Talaga o hindi yung protocol plate na gamit yung... Sabi ng LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO. Dapat kasi mga kababayan, pinapangalanan ni Senator Raffy para alam ng taong bayan. Pero pagka sinabi kasing Green Meadows, alam naman natin mga kababayan kung sino yung nakatira doon. Mga gatsilyan talaga. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nung panahon ng pandemic ata yun, doon ko naalaman na doon sila nakatira sa Green Meadows. Kasi kung matatandaan nyo, di ba si Francis Leo Marcos nag-live siya. And then ipinapakita niya, nung nagpapatakbo siya ng sasakyan niya, pinapakita niya mga kababayan, yung bahay ni Gatchalian. So ngayon, sa Green Meadows yun ha mga kababayan. Ngayon, nung sinabi ni Senator Raffy na taga Green Meadows, alam naman natin kung sino ang taga doon. Talaga mga Gatchalian talaga, mga kababayan. Ano po, so ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino yung tinutukoy dito na senador na may kamag-anak na gumamit ng number 7 na plate mga kababayan, which is etong si Senator Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, yung senador na tinutukoy dyan na may kamag-anak dun sa sakay nung Cadillac Escalade. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, grabe ang taki pa nila mga kababayan, no? Kasi unang-una, imposible naman na hindi alam nung senador nagagamitin yung kanyang plate number, lalo na kung related sa kanya at kamag-anak niya. At imposible din naman mga kababayan na yung plaka, peke. Kasi nga kung kamag-anak ng senador yon, sa tingin nyo gagawin ng kamag-anak na maglagay ng peking plaka na may nakalagay na number 7? Siyempre hindi mga kababayan, natural na yung plakang yon galing talaga dun sa kamag-anak nila na senador mga kababayan. Ano po, siguro hiniram nila or ginamit nila, kinuha nila at inilagay nila dun sa Cadillac Escalade. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kamag-anak. Yan. How did the kamag-anak have access to that plate? Kasi di ba yung kami senador, binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Sige, sa iyo na. Pwede ba yun? Bawal. Hindi transferable yung... Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. Tama. Sir, sabi kahapon ni SP, sabi ni SP, may nagisakay tapos na ihatid, di ba? but with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, dapat hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. Tama. So sir, kung magkakanda kayo ng inquiry, Tsaka dapat mga kababayan, since in-issue ito dun sa isang senador, dapat yung senador lang na yon ang gumagamit ng plakang yon. Hindi yung mga kamag-anak niya or kahit yung asawa niya, dapat hindi rin pwede kung tutuusin mga kababayan. Kasi nga, yung plakang yon ay in-issue lamang para dun po sa senador na yon. Ang problema ang nangyari dito, kamag-anak yung gumamit mga kababayan nung plaka, kaya malakas ang loob na maging violator
mga kababayan, at dumaan sa mga daanan na hindi naman pwedeng daanan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Patawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya unless na ma-identify na talaga. Sir, pero your intent, Kunyari pa eh. hindi nyo lang pwedeng sabihin sa amin. Tama po ba, sir? Yung intel na binigay sa akin, yes. Kilala nyo na yung kamag-anak in the senator, sir. Yes. Pero lumalabas Ayan. na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Yan. Tama, hindi, tama sa information. Tama ba, information ka? Galing sa iyan. This is information. O di tama nga. Well, ang may-ari ng sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Ito yung hindi ko maintindihan, mga kababayan. Bakit natatakot si Senator Rapi Tulfo na banggitin yung mga pangalan ng mga board member, mga kababayan, or mismong may-ari ng company? Ano po, yung may mga matataas na posisyon doon sa company, bakit natatakot siyang banggitin yung mga pangalan ng Gatchalian? Katulad nung si William, yung si Kenneth Gatchalian, mga kababayan, bakit natatakot siyang banggitin yun? Unang-una, kaya nga siya nagkaroon ng press con para maipaalam sa publiko kung sino ba yung nasa sa likod, mga kababayan, nitong Cadillac SUV ito na naging violator dyan sa may EDSA busway. Yan yung purpose dapat ng kanyang press con, mga kababayan. Pero nakakapagtaka dyan, bakit takot na takot siyang banggitin yung mga pangalan ng mga taong yon? Ano po nga, inipagpatuloy pa natin. Binanggit niya. William and Kenneth Gatchalian. Anong pangalan? William and Kenneth Gatchalian. Okay. Di ba? Quote him. Sir, same information, just to put. Yes. Okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Ayan, di ba? Validated yung intel na yun, sir. Well, A1 info yung sa akin. Hindi, ito, alam naman natin this is not the first time that this happened. Should there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Yung mga, lalo na yung mga elected official, then yung iba kasi cabinet members, yung iba justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah. Bilang committee chair ng Senate Committee on Public Services ng Senate, siguro yan isa sa imbestigahan ko kung paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi naabuso na eh. Lahat na po, lahat ng protocol. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, sa Vice President, Supreme Court Justice, Senate Speaker, Senate President. So, sir, just to be clear, kahit po humarap na yung driver nung Escalade, mag-iimbestiga pa rin po kayo? Yes, pag humarap na yung driver, tapos na-sanction na yung driver, at nag-apologize yung may-ari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa may-ari o sanction, I will still investigate. Why? Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the nth time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa yung mga big bike na binadyetan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA. Sabi ko kanina, nandun sa mga VIPs. Pero, hindi, correct lang natin si Senator Rapi, hindi MMDA yun ang huhuli dun sa Cadillac Escalade, mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang sa ikata, yun ang huli. Ano po dun sa may Cadillac Escalade. Hindi po MMDA, kaso nga lang ang problema, ewan ko kung ano yung problema dito ni Senator Rapi, kung ano yung galit niya sa MMDA. Kasi MMDA, yung pinupunterya niya, mga kababayan, dito. Pero tama din naman yung sinasabi dito ni Senator Rapi na nasaan nga naman yung mga ini-issue ng ating gobyerno na mga malalaking motor, mga kababayan, na pang-haggard dapat. Bakit nga naman yung mga motor na nakikita natin minsan na nakaparada dun sa mga kalye, sa mga karsada kung saan ang huhuli yung ating mga law enforcer, mga kababayan, bakit maliliit lang, at yung iba pa nga ay mismong pagmamay-ari ng mga law enforcer na dapat, mga kababayan, nag-i-issue nga ang gobyerno ng mga big bike na panghagad dun po sa dun sa mga tumatakas na violator. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman
Ngayon pa lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the Office of the President, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the Office of the President, i-pull out mo lahat yan. Tama din Pagtrabaho naman. nyo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral na escort. Sir, so far kasi ang humarap pa lang yung driver, pero sa investigation niyo po ba, pahaharapin niyo rin yung sakay ng Escalade? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa... Kawawa naman yung driver, mga kababayan. Siguro yung driver hindi naman siya dadaan doon sa busway kung hindi rin kinumpasan or hindi inutusan nung mismong VIP na sakay nun. Kasi unang-una hindi magiging malakas ang loob ng driver kung wala siyang kung walang nag-uutos sa kanya. Mga kababayan, na sige, diyan ka dumaan, total naman naka number 7 na plate tayo. VIP tayo, padadaanin tayo diyan. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, parang ang mangyayari dito, ang magiging dating ng investigasyon ni Senator Rapi, ang isa sa maiipit dito yung driver. At yung kapag naman daw umamin, yung mismong VIP na mga sakay nun, hindi na kailangan paharapin sa publiko. Hindi na kailangan paharapin sa kanyang komite, sa kanyang hearing, mga kababayan. Pero yung driver, ang pinaka magsasuffer dito, mga kababayan, pinaka magiging parang fall guy dito sa usaping ito. Kawawa naman yung driver.